mapa all the time sa simula ng sa game 1. Oo, kaabang-abang ito, no? And i-add ko lang doon sa binabanggit kanina ni Wolf, nasanay din kasi si Nats na mayroong sistema, no? Nung panahon ng RSG, may sistema si Coach Panda. Oo. And dito naman sistema ni Master the Basics at ni Coach Dexter ang magpapagana. So, kumbaga, kailangan mo na talagang paliyabin itong si Nats. Alam naman natin gaano ka layo yung kompetisyon doon sa pinanggalingan niya and dito sa Philippines. And feeling ko, konting calibration lang, no? Oo, may BPM na rin pala yung mga coaches natin. No? Ay, oo nga, Parang no? and again, si Few, first season niya bilang coach dito sa MPL Philippines. And makikita natin on this first pick sa side ng Aurora Gaming Wolf. Meron ba tayong mga predictions dyan? Bilisan mo na, malapit na to Malapit na. Pero madami kasi open. Barats yung nakikita ko dito na parang priority as well as Hirara. Feeling ko sila pa rin naman yung mga nagiging focus ng mga teams ngayon since the patch has been quite a long time ago naman na. Pero may konting, may maliit na patch just recently. Yes. Hands-on naman yung isa sa mga pinag-aagawan ng mga teams ngayon. But I feel like when you want to be safe, mahanap ka din talaga ng safe na hero, like the Barats, for example, na nag-fit sa kahit saan. And also, yung Valentina, na pwede rin. At Wow. na Hirara, Yeah. na mention. You're still gonna go for the Hirara. Isa sa mga nagpasikat kay Coil sa kanyang international tournament run. Alang kapalit dito para sa Onyx Philippines ay yung Barats na nabanggit ni Wolf. Kasabayan ng isang Melissa. Wow. Maagang gold laner pick for Onyx Philippines. Oh, you will now need a burst mage na malayo. Nuke damage ang hinahanap dito ngayon ng Aurora. Harley can also be considered as it is one of those heroes na nakita natin na ay, hindi pala pwede. Naghirara May na nga pala hirara sila. na, may jungle na. Pero oo. ito yung mga pinagsasagot dun sa Melissa dati. Of course, the Beleric will be picked up and Claude para dito sa side ng Aurora. Doming, na ipagtatapat nila sa isang Melissa. Nakita natin dati na hindi ganun ka-useful. Ngayon, ang pinapartner sa isang Melissa ay dalawang makunat na hero. Yes. Pangtapat dun sa para magprotekta dun sa isang Melissa. So now meron ka ng XP na Barats. Maghanap ka ngayon sa room mo ng makunat. Wala nang Atlas, wala ng Beleric. What's the third option? Usually badang na to na mga pinipili ng mga teams. Oo. And if ever hindi sila mag-roamer, do you think a mage pick Yes. for the Symphonic Philippines? Eudora, ganon? Or baka sila yung mag-Harley. May Kaja pa, ha? Wait lang, ha? Di ba? Uy, Uy! grabe. Alright, syempre, we have to acknowledge the presence of our gold medalist na si Carlos Yulo, isang bagong bayani, and of course, si Fuego na nanonood din po sa harapan ng ating opening season with Nolan picked on the side of Onyx Philippines. Balik po tayo sa ating banning phase. Out of nowhere, Nolan. Oh, so yun yung alternative nila sa Harley. Instead na kumuha ng Harley dito sila Onyx Philippines, they went in for the Nolan instead. So ang idea dito is para mahanap yung isang Claude na nag-a-attempt din naman mag-split push. So parang meron ka pang habol doon. At the same time, yung burst niya, sobrang critical din. Kasi ang mangyayari dito, si Melissa na yung magdi-deal ng damage early on. Siya yung mag-uubos ng HP ng mga ng composition dito ng Aurora. Tapos tatapusin na lang din Nolan. Oo. And we've seen a lot of Nolans as well during our MSC, yung most recent one. And let me just reiterate kung gaano kaingay ngayon sa ating venue. Burrito Wolf, we barely hear each other. Ganong kataas ang enerhiya ngayon sa MPL Arena. At katulad ng pinag-usapan natin kanina, mga mages ang magiging target dito ng Onyx Philippines, taking away that Eudora. And now for Aurora, naghahanap pa ang side ng Onyx ng kanilang potential na gold, mid laner and roamer. Oo. Nabanggit ko kanina, no, yung pwede ba Kaja dito? Kasi open ang Kaja, baka ito na ang debut ng isang Kaja. Pero mapapaisip ka rin, kailangan dalawang tangke kasi yung nakaharap pag meron kang Melissa. Ano kaya ang target dito? No? Kung sakali. Ang dami rin pampiglas eh. Meron kang Hirara na tsaka itong Claude. Ang daling tumakas doon sa Kaja kung isipin. Medyo madulas ang composition dito ng Aurora. Speaking of, they're gonna be... Yan na. Sila mismo. Kasi feeling ko nga hindi pasok yung lineup, yung Kaja para sa kanila dito sa side ng Onyx Philippines kasi mahirap ulit yung kabila. So much better na iba nyo na lang kasi di natin magagamit to at baka pag nagamit sa atin, mayayari ang Melissa natin. Let me just ask as well, alam ng mga tao ngayon na ang Kaja ay potentially sa Rome na pupunta most of the time, and does this communicate para sa Onyx Philippines na potentially hindi Rome itong Beleric na ito? We saw in MSC, we saw in Games of the Future. Nakita din natin recently na itong Beleric ay pinang-flex na rin. Shoutout sa isa nating tropa dyan na name rhymes with Neil as in, ano? Si Boss Baldo? Di Boss Baldo. Si Boss Nagpe-flex ng Beleric. So, okay. Here we go. Star
Onyx, they Oh, wow. immediately pick up the Novaria. Recently buffed din ito. Yes, Oo. ayaw nila din mapunta dun sa kabila because this is a good hero against the Melissa. Hindi maaabot ng Melissa isang Novaria, and then there's always that they hitbox yung ultimate na maganda laban sa isang Barats na nasuslow siya palagi. Oo, tsaka malaking tulong na rin siguro itong Novaria na ito sa late game potential na meron dito ang side ng Onyx Philippines. Potentially, no, even poking out this Belirik bago pa man din may magawa. And now for Aurora, final 2 picks, naghahanap sila ng kanilang XP laner at pati na rin potential na roamer. Depende, actually hindi, gold lane? Yeah. Meron na eh. Mage pa na, mage. Mid lane. Pag Rafaela ba to, itong Aurora, kasi nasa Aurora na sila eh. Alam mo Oh! naman, Ay, ayan na. Here we go! Ayan na. The Aurora Special, somewhere out there. Somewhere May out isang pang Aurora coach na nakangiti ngayon. Ibang klase, no? Final pick. Rome, no? Rome? Kailangan dito yung immediate na kailangan nila ng tangke, number 1. So, what else is left? Minotaur, perhaps, para dito sa Onyx. Kung hindi man yon yung Badang na pwedeng panghuli dito sa mga heroes ng Aurora. Parang hindi bagay yung mga burst na -1 like Cho as well as the Croc, which is Super Yoshi special. Oh, So Akaleya, kailangan dito ganun. makakita ng kakaiba mula kay Super Yoshi na medyo utility-based. So yeah, I think the Badang o kaya the Minotaur ang option dito. Parang Minotaur ata yung pinaka in-between na Oo. magandang kunin dito. Makakapag-set, makakapag-sustain. And now, final few seconds, ano kaya ang kukunin nila? It seems that they're gonna go for the Matilda instead. Pero Oh. katulad nung sinabi mo, Wolf, kailangan nga nila ng utility para sa laban na ito. Kailangan nila na magliligtas, pare. At least meron kang guiding wind if in case na mag-aipitan. Aalagaan mo talaga yung Melissa dito. And of course, may combo din naman ng Barats sa Matilda. Very classic. Madalas natin kita sa jungle, pero gumagana rin naman sa XP at nakita rin naman natin sa ilang international games na dumaan recently, di ba? Tsaka nakakapagbigay kasi ng safety kung sakaling hindi tumama ang Detona's welcome. Totoo. And, marami nagsasabi, no, napakadaling patamain ng ulti na to dahil ang kapal ng hitbox. Parang hitbox, oo, yung Pero ulo kasi niya eh. nakikita kasi yung mga malalakas na mga pro player natin ay kayang-kayang umiwas at huwag natin kalimutan, no, yung movement speed bonus as well coming in from Rafaela. But now, in this game number 1, Burrito Wolf, ano bang ina-expect natin dito? I'm expecting para sa Aurora na papatagalin nila yung laban with Hirara, tapos yung 2 sides nila na farm heavy with this Alice as well as this Claude. And they do have a good way to get into the late game because of the Rafaela. Whereas ito namang side ng Onyx, gusto nila na mabilisan na galaw. Although hindi sobrang bilis, pero pag hit nila ng timing na may 2 items na itong si Savero on this Melissa, that is when dire-diretso na sila maghahanap ng mga team fights. Well, welcome to the opening match of Season 18 para sa MPL Philippines. Magtatapat ang dalawang former M Series champions. At dito natin makikita kung sino nga ba yung may mas malakas na balikbayan buff. Looking at our mid lane, Rafaela pare, kasalanan ni Letrang M. Wala na, nalaso na talaga. Alam mo, nung unang lumabas yan, nagulo na yung yung algorithm ng RG natin, pare. May algorithm pala yun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam mga sinasabi ko dito. Pero Tama yun ka nga eh, nag-adjust ang mga tao, no? And dito natin makikita ng Aurora ay sumabay din doon sa adjustment based doon sa comp na kanilang binuo dito, no? So they will just really try to prolong this early game. Or at least yung nilang pagpa-farm. At meron din silang magandang turtle fight. Sabihin na natin hindi ganun kalakas pero maganda pa rin. In a way, meron silang Alice, meron silang Rafaela. Oroy, tapang oo, yun lang ang aga ng pigay. Tinabahan pa! Tinabahan pa ng Star Shatter dito. Maghahamol pa sila. Yoshi ay nakaantabay din. Ito yung maganda sa Onyx, pare. Ang bilis umikot sa mapa ng composition nila. Tsaka parang nakakatakot na unang bira, tatama agad. Mula dito kay Super Friends, mukhang nag-iinit ang Monster Mage. And ito yung mga tipong malasilino na hero eh. Actually. Yung kapag tumama yung una mong bato, mainit ka na buong laro. So, satisfying pa naman kasi lumalagatok yan. Oh, wait lang Si Kirk ngayon ay tatamaan ng taunt. Dito mama. Sila yung nasasaktan 2 out of 2 pare 2 out of 2. Ang mahirap dito na kaharapin sa Aurora is yung damage nila in the early stages. Hindi enough against Sonic. But they do have the sustain. So maganda yung way nila pag-prolong ng mga team fights. At kung sakaling tatagal yung laban, mas magiging maganda sa kanila. But you also have to think about the Matilda. Now yung Huli. Onyx. Ayan na. Detona's welcome. May follow-up din naman. grabe. Tumama na naman yung Star Shuttle. At nagamit na rin yung Echo. Atras muna dito ang Aurora. Tuwing. Tuloy lang si King Kong.
Super Friends ay nakaantabay, binuhay na nga rin. Yue yung nagkamatayang mga heroes dito ng Aurora. At King Kong ay makukuha ng malaya ang unang pag-home ng labang ito. And it seems na Onyx Philippines ay mas Okay. agresibo sa unang Grabe. 3 minutes ng ating laro. Wolf, ito ba ang ina-expect natin mula sa ganitong klaseng komposisyon? This is what you expect when going up against a lineup of Aurora with this kind of composition. Yes. So parang yung mismong pagkakatimpla dito ng Onyx, hindi natin siya may expect na sobrang bilis. Pero pag kinumpara mo siya dun sa lineup ng Aurora, oo, kayang bilisan. Basta haharap dito si Kirk, tapos meron siyang ipapasa dito na pang Star Shatter kay Super Prince, na by the way ay 5 out of 7 sa ngayon. Etong si Super Prince. Nagkakasakitan na nga rin dito sa Golden. No? Parang kanina pa natin nakikita na napopoke talaga ang Claude na ito. And a good invade coming in from Onyx Philippines as well. Moving their gold lead all the way to 400. Maliit lang naman ang kalamangan ng Onyx Philippines as we entered the 3-minute mark. And looking at the items mula sa Infinix, pare. Ano bang mapapansin natin dito? Building up on damage ngayon si King Kong, papalapit na sa kanyang unang item na pwede niyang mapa-elevate ulit yung damage output dito ng side ng Onyx Philippines. Whereas itong sa Aurora, naghintay pa ngayon ng pampakunat mula kay Light. Going in for the physical defense, in fact, itong si Light. Oo, and tingnan natin kung pipisikalin ba ng Aurora itong Onyx. And ito pinag-uusapan natin kanina, no? Ang bilis umikot ng lineup nila, ang bilis din tumakas. Kasi nakakainis dito sa Novaria, pre, tumatagos sa pader eh. Oo, tsaka Diba? hindi lang tumatagos sa pader. Pati kayo nakikita kahit magtago kayo sa pader. Yun lang. Kung sakaling maging maganda ang kanyang Astral Echo. Now for Onyx Philippines, mukhang kalmado naman na muli ang ating laro. Ayaw na nilang masyadong lumaban. Ito na po yung power spike na meron ng Aurora, or do we still have to wait patungo doon sa late game? Tagal-tagal pa ang power spike dito ng Aurora. Alex as well as the Claude, napakalakas ngayon pagdating sa late game. Meron kang mataas na sustain and then meron kang mataas na damage din mula dito kay Doming eventually. And syempre yung Hirara na sa lahat naman ng phases ng game ay magiging crucial at magiging mataas yung importance. Rafael is interesting kasi sa una, sa early game, ang pinakatulong niya is speeding up at pang-sustain. Pero sa late game, may DPS na rin na konti at unlimited na speed boosts kasi. Ay, nakakain na kagad dito. Ito, Oy! si Kirk ay nakutin na doon sa gilid. Wow! Sa may pinuntahan ni Yoshi at si Kiko ay nakuha na yung pagong. Tapos ngayon, tinatry sustain. Pero masyado makatinan si Sabado. Papasok din si Kirk. And this time ay tumama na naman yung Star Shatter mula kay Super Prince. Napakatindi ng Monster Mage, pare. Medyo mainit ata dito ang Onyx Philippines, forcing out Coil to go out. At isang invade na naman na magiging successful. Isama mo pa ang isang bulalakaw na naman mula dito kay Super Prince. Hindi makahinga ang Aurora, pare. Hirap na hirap dito ang Aurora Gaming. Pero again, maaga pa para sabihin, no? And nararamdaman naman natin na tinatry ng Aurora Gaming na bigyan si Coil ng kanyang farm. Pero kasi sobrang agresibo ng lineup to. Imagine mo, pre, may malaking dinosaur na nakaharap sa'yo. Paano gagawin mo dun? And yung decision making dito ni Kirk, sobrang ganda in the past few minutes. Nakita natin dun sa top lane yung kanyang paggamit ng Daytona's Welcome on point. And then, in that turtle fight, kung saan yung paggagamit niya ng ultimate flicker forward para makakuha ng additional na stun, para ma-outplay nila eventually yung Alice at makakuha ng additional kill on top of the turtle. Doon mo sabi na batak etong si Kirk ngayon. Ay, ibang klase. Okay, Wow. Circling Eagle. Dalawa ata kanila susuruhin. Atras si Super Yoshi pero tagumpay ang kanilang naging plano. Hindi na tama yung Star Shatter. Kirk ay pa-follow up na rin. Hindi tumama yung ganyang Daytona's Welcome. And iiwas muna ata dito ang Aurora habang ang Onyx Philippines sobrang agresibo. Inaagawan talaga ng farm ang Northern Lights. At ayaw pang pauwiin si Doming on time. Onyx Philippines as of now, almost Oy! 3,000. Oy! Ang kanilang Kirk, kalamangan. Nagkakarikola na rin dito sa may bandang mid lane. Aray ko. Let's look at the clock here, Wolf. Ilang minutes ba ang kailangan i-farm ng Aurora dito? Mamaya sasabihin ko sa... kung kanina, 12 minutes. Ang sagot ko ngayon ay 18 minutes na because of how good the Ay! game is. Ako naluso. Naluso ng ganun-ganun lang. Pero mabilis din naman bubuhayin yan ni Yue. Pero pare, yung ideya pa lang na instant kill ang naibigay dito ng Onyx, pare. Wala pang ang burst damage item dito si Super Prince as we head on to the final turtle of this game. Onyx Philippines ang may hawak nito at mukhang hindi nalalaban pa ang Aurora Gaming. Counted 3 turtles para sa Onyx Philippines. A perfect objective run para kay King Kong. And an impressive play coming out from Onyx. Now, gumawa nun sa play dun sa may top lane habang nagpupush sila. Tapos nag-clear na lang din dito sa gitna
yung mga maliliit na bagay na ginagawa nila dito against Aurora, yung mga pagnakaw nila ng mga green camps, yung hindi nila pagpapauwi doon sa kalaban nila, nag-a-add up yun para lumaki yung lead na meron ngayon ang Onyx. Ay na, mukhang lalaki pa nga uli kasi si Sabero ay tinatry na rin pumasok and tuloy-tuloy lamang siya sa pagbasag. Walang magawa ang Aurora dito. Tumama na naman yung Star Shatter. Si Nuts ang kanyang napuruhan. Susubok si Coil. Kaya lang napakakuna talaga nung dinosaur ba, pre? And I'm looking at the high itemization mula sa Aurora dito. Wala silang anti-magic sa ngayon. Physical yung dinepensa dito nila. Tapos Oasis naman para kay Yue. So wala pang tatangke ng damage ng Onyx dito. Alam mo, they do have the ways to sustain, pero sa ngayon kasi napakalaki ata ng damage na meron ng Onyx Philippines na hindi na masyadong umaabot yung mga heals na nanggagaling dito kay Yue. And we talked about the timers early on. Ang sabi mo ngayon ay 18 minutes. Siguro kung ma-equalize ng Aurora, patagalin ang laro na ito. Yan ang kanilang magiging win condition. And looking at the items pa rin natin ng Infinix, malayo-layo pa ang Trinity para dito kay Domeng. Sobrang takot ng Aurora dito dun sa Melissa, which is understandable naman. Pero ngayon, dahil dun sa kanilang decision na mag-double chastise, walang magic defense, natutunaw sila ni Super Prince. Ano naman, tuloy-tuloy lang yung kanyang mga Star Shatter. And napakaganda rin ng nagiging laruan dito ni Kirk. Siya yung nagsisilbing body bag dito ng Onyx Philippines. No? Kayong bahala, may extra heal din naman mula doon kay Super Yoshi. And this time, ito ang welcome. Natry ata nila i-burst itong si Light. Iutog din sa may pader. Hindi tumamay sa Shutter, pero si Light na-flicker na. Hindi rin kumonekta yung ultimate dito ni Light. Habang si Domeng itatry susama or sumama. Recalls na naman mula kay Kirk. Walang magawa ang Aurora dito, pre. Kung kailangan na talaga maghintay if you are Aurora Gaming. And meanwhile for Onyx Philippines, our kill score is 3-0. Kahit ang daming nangyayari sa loob ng ating mapa, ay wala naman gaanong bumabagsak sa kamay ng Aurora Gaming. This is still just a 5,000 gold lead sa kamay ng Onyx Philippines. And habang tumatagal ang larong ito, may nagkakaroon ng mas malaking tsansa ang side ng Aurora. Pero sa ngayon, mukhang papapinisin na ng Onyx Philippines ang larong ito by taking down this Lord. Grabe. Sobrang gandang movements mula sa Onyx in a way na hindi nakaka-react yung Aurora. Because of how oppressive Onyx was dun sa jungle mismo ng Aurora, hindi nagkaroon ng time at all na naging in control si Coil. Hindi sila nakakuha ng mga pick-offs. In fact, 0 kills sila sa ngayon. So there wasn't a time na yung Onyx ay nawalan ng control dun sa mapa. And because of that, that Lord was free. Onyx are now knocking on the doors of Aurora with 6,000 gold lead at kasama pa yung Lord at will be coming dun sa may bottom lane. It's extremely hard to defend against Super Prince right now dahil nagpapaula ng mga bulalakaw at hinahanap niya ngayon si Coil. Makikita pero makikembutan ni Hirara at makakaalis naman ang buhay ang Aurora Gaming still. Ang Lord ay nagmamarcha sa may bandang ibaba. Ang hapdi na ni Sabero dito. Nakita mo yung mga models, no? Parang 3 hanggang 4 na kurot lang yung ginawa dito ni Sabero at naramdaman kagad ni Coil yun. At mukhang dedepensa pa rin naman dito sa may bandang gitna. May mga holy shields pa naman na pwedeng masunog doon dito sa mid lane at pati na rin sa baba. Pero as of now, mukhang minions ang gusto ng Onyx Philippines. They're playing the safe. Ayaw ata nilang mag-risk. Ayaw nilang ilaban talaga ng gusto ito. Kaya lang ang problema kasi manggagaling sa likod yung mga damage dito from Onyx. Wala na rin naman yung Lord pero meron pa silang wave sa gitna at susubukan nilang basagin lahat ng mga energy shields dito. At magtatagumpay sila, 7K gold lead. Ayun na. Tumama na naman yung Ayun effort na. Echo. At nakakainin na nga dito ni Kirk. Tuloy-tuloy ang damage! Mga magagaling din sa Onyx Philippines. Si Lance naman ngayon ito try sumugod. Prince? Pero siya paatras, si Super Prince, sumisilip-silip na dun sa may bintana. Pero bubuhayin lang ng mabilisan dito ni Yue. Tatry ba nila round number 2 daw para sabi ni Coil. Pero ililigtas lamang siya ni Super Yoshi. Hindi nakakagigil yung ganitong klaseng laruan ng Onyx eh. O tsaka parang dinadahan-dahan talaga nila eh. Nakakuha ng isa, sinubukang i-damage yung baba. Great defense however mula sa Aurora Gaming. Pero kung may part 2 pa nga, susugod muli ang Onyx. Okay, tingnan natin. Kakalahatiin kagad yung buhay nila. Tingnan mo naman, Aroy ko po, napakahapdi na Star Shatter yon. Susubukan na mag-replenish ng HP dito ni Light. Tagumpay naman ang kanilang pagdepensa at sukuan na muna ng Onyx Philippines ito. Good defense coming out from Aurora, not losing any of their inhibitors. At na-take advantage din nila yung resurrection na meron dito. Ang isang Rafael. Rafa. Daw, Onyx will push once more.
Kaya ba ata? Kaya. Ayaw talagang tigilan tong baba, pre. Yun nga eh, talagang hindi nila titigilan na iwasan! Etong si Nats nakain din, Kirk with a flicker. Pero susubukan sana ni Doming Kumitil. Pero siya ata yung Oh, papaligan. no! Kirk ngayon ay nandun pa rin at pasugod. Si King Kong ay pumapasok na sa base. Eh namamamain na yung Torres sa baba. Pero kailangan mo respetuhin yan, pre. Kahit ganyang kaliit buhay niya, kaya patayin yan. Oh, kinalabit muna, tinesting lang. Tinesting lang. Tinesting lang muna niya. Kaya ko ba to? Kaya ko ba? Mukhang hindi. Out muna. Lord spawning in 5 seconds. Wala pa rin nahanap na kills ng Aurora Gaming. Meanwhile for Onyx Philippines, lumulobo lamang ang kanilang gold lead. Almost 9,000 already. At mukhang lalaban ang Aurora Gaming sa Lord na ito. Interesting na yung Onyx. Sa sobrang oppressive nila, nag-spawn na yung next na Lord after their first Lord push. Ganon katagal yung pag-siege nila sa Aurora at hindi nakapag-farm ng maganda yung Aurora while that happened dahil wala silang nakuhang kill. Still, they're still in the game. At makapag-defensa pa sila. Patagal na patagal, mas gumaganda para sa Aurora. And Onyx, we'll see again kung paano sila mag-siege. Oo, mukhang isang kalabit na lamang mula kay Lord ang Torre dito sa may bandang ibaba. At silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Medyo may kakunatan naman na nanggagaling dito kay Natsin. Meanwhile, para dito kay Kirk na naging maganda ang laro para sa ating game number 1 Oo. ay napakakunat na rin. Yun nga eh. Tapos Super Freeze ngayon, may Divine Game na. So Aray ko po. hindi nare-respeto to sa kunat na ihahanda ngayon ng Aurora. Yung Lord ay nasa ibabang bahagi. Kailangan magkapit bisig ng Aurora Gaming dito Oo, kailangan din walang mamamatay Wala. at walang mapipitas. Super Yoshi, pumupronta na para sa Onyx Philippines. Mukhang kailangan nang i-give up yung nandun sa may bandang ibaba dahil dalang pa na ang Lord. That's one inhibitor third down para sa Aurora Gaming. Mid lane naman ang call ng Onyx. Si Light ang sasalon now with the Athena's shield. Dedepensa din sa baba ang Aurora. Susubok sila dito. Si Coil ay medyo mapapalalim. Kaya lang si Light ay natutunan na kagad. Kailangan niyo matras. Pero yung Lord ay sinasalubong na din ng Aurora. Aray ko! Tuloy lamang ang pagbato ng mga Mother Series sa meron. Gary na tapusin ang laban na ito. Atras muna si Super Yoshi. Pero hindi pa ata ready dito. Nagamit yung round time. Pero nino-normal hit sila ni Samero. Napaka-bilis Tomer! Samero dito mga kaibigan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang Onyx Philippines. Bubuhayin lamang. Kaya lang mamamatay na isa-isa ang Aurora Gaming dito. Nag-aantay lang ng wave ang Onyx. And ready Uy! na tapusin ang game na ito. No way! Si Domeng ay susubok. Tumama na ng Ayan na! star shot. Nakalapit na sa vicinity ng Torre. Ang Onyx Philippines na kukuha.